Sports TV. I'm your host for tonight, Kyla Cortez, and joining me are Coach Willie Miller and Juan Tunal. How are you? Malungkot ako. Malungkot ako. May backstory kami. Isa lang ang masaya Actually, ngayon. kanina pa kami Kyla magkasama ni Coach Willie. Umaga pa lang kasi kanina po nagkaroon ng juniors game ang NCAA. Ang ganda ng smile mo! Sorry. Hindi ka na, kanina naman sabi ko, masaya na sabi ko, gawin natin masaya yung show kahit na medyo masama loob. Kasi nga, yung anak ko naglalaro para sa Mapua, si Coach Willie naman, nagko-coach para sa Letran. Naglaban sila kanina, ay yun lang. Nasa kanila yung better side ng basketball. Nag-got overtime. It had to take overtime para lang manalo yung Mapua. Pero the entire game, labang yung Letran. Good coaching from Coach Willie. Ako, talagang kinabahan talaga ako. Anong dasal lang nagdala dun. Hindi ba correct me if I'm wrong sa NC talagang Mapua at Letran ang nagkakalaban? Rival kasi dahil sa Intramuros, magkatabi. So parang pagka Letran at Mapua, laging iba yung level. Yung pisikalan, yung iba parang magkapit bahay pero parang may animosity. So pero masaya ako kami ni Coach. Sige Coach, bakit ka naman malung? Talo kami. Sila panalo. And then, so maganda yung laro nung umpisa. And then, come halftime, doon nagtatalo. So, humabol yung Mapua, lumamang yung Mapua, nag-overtime. Tapos pagdating, nag-flip na yung basketball. Ganun talaga basketball, bilog ang bola talaga no? Kasi yung Cliché, but yes. Mapua last time naman, kalaban nila Perpetual, lamang sila. Pagdating ng halftime, bumaliktad din. So, ganun talaga, ganun din naman ang buhay natin. Di ba? Yeah. So, bawal magkumpiyansa. Pag magkamali ka, isang Hugot na. Kanina, I think it took mga tatlong momentum changer. Para sa amin, yung kaya nag-flip ng laro. Naka-letran yan kanina, naka-block na yun, nagluluksa kasi natalo Medyo Sige, damayan kita ko. hinugot ko na yung para sa tiyo na Michael Jordan. Art is what separates the good from the great. Amen. MJ. Amen. Bueno, No? So yan yung parating naman may ganyan tayo pag sa... Yes. So sports fans, if you're ready to elevate your sports experience, dive into the world of live sports like never before with Sports Plus. Whether you're a diehard fan or simply love the thrill of the game, we've got you covered. So register now at sportsplus.ph. So our hot takes for tonight. Una, gaano ba kalupit si Andre Iguodala. Si Iggy? Pangalawa naman, Ito, bagay sa atin to, Coach Will. Ayun nga kaya talaga kayo yung nakaset na final for Walang tonight. mag-aangas sa lalaking may balbas. Oo. Natin. Balbas ba ang tatapos sa sumpa ng Yankees? And of course, we have our PBA Sense predictions and our SPN expert picks, so NBA to. So, to begin with our first hot take, so gaano ba kalupit si Iggy, no? Ako siguro, I have to say, very unique yung pag-retire ng jersey niya. Sa Golden State Warriors, they had other players that they have retired in the previous generation, di ba? So, ito lang, nagkataon na siya yung una doon sa batch niya ng magagaling, di ba? So, syempre yung mga nauna, sina Chris Mullin, yun yung mga jersey na Wilt Chamberlain. Pero dito sa generation na to, si Iguodala yung first. Kasi alam naman natin, it's only a matter of time that when Draymond Green, Klay Thompson, Steph Curry retires, that sila naman rin, I'm sure, i-retire yung jersey nila. I don't know about Kevin Durant if Golden State will retire his jersey. Yun siya, 2 years? Oo, pero championship pa rin. But for the record, itong si Andre Iguodala, or his teammates would call him either Dre or Iggy, naka-4 na championship to. Yes. At naka-finals MVP. At sa history ng NBA, 11 lang po ang nakagawa nun. So, medyo elite yung club na yun, di ba? Na naka-achieve nun. And so, Andre Iguodala, for me, kaya ako gusto yung pagka-retire ng jersey niya. Kasi coach, pagka niretire mo yung jersey ng isang tao, mga Wilt Chamberlain, it's either face siya ng franchise, Okay. right? Or parang GOAT siya of that era in that franchise, di ba? So, I understand Wilt Chamberlain,
is obviously undeniable. Same as Chris Mullin, and there are two others But Chris Mullin, those are two names na parang ma-associate mo. Well, Wilt Chamberlain for his greatness. Diba? Parang paunahan nila kung sino gusto mag-retire ng jersey niya diba? Pero yung Chris Mullin, na-associate mo talaga sa Golden State Warriors before yung mga sikat na pangalan lately na yung mga nag-bandwagon ba sa Golden State Warriors, yung mga legitimate na fan talaga ng Golden State, yung mga Bay Area, Chris Mullin is a name to remember. Ngayon, itong si Andre Iguodala, special siya. Bakit? Kasi na naman na nag-champion yung Golden State Warriors, hindi mo naman iisipin unang-una si Andre Iguodala. Iisipin mo si Steph Curry, iisipin mo si Klay Thompson, iisipin mo nga, pwede pa nga isipin mo si Draymond. Yung tatlo na yun, di ba? Kevin Durant probably. Pero you wouldn't think that Andre Iguodala would be the top, di ba? Top of mind na, we have to retire his jersey. But in his inauguration, nung tinataas na sa rafters yung jersey niya, nagkaroon ng program, in-honor siya, inconsistent. Ang nangyari, ang sinasabi ng lahat ng tao na that championship team wouldn't have happened without Andre Iguodala. And the reason behind it is you have guys like Klay Thompson, Steph Curry, even Draymond Green, who revamped the definition of basketball played that way, di ba? In other words, the range of Steph Curry, di ba, unanimous siya na MVP, di ba? Yung nagawa, best shooter of all time. And then you have now Klay Thompson, the most number of points scored in a quarter, which is I think 37 points. That's Klay Thompson. Then you have Draymond Green, your non-traditional point forward, di ba? So, sa totoo lang, pag tinignan mo, ang gulo na itong Golden State, ano ba ginagawa nila sa basketball? And ang sinasabi ni Steve Kerr, it was Andre Iguodala that tied that all together. Yup, totoo. Siya ang nagtahi. And favorite line, sinabi ni Steve Kerr, every time daw ipapasok na si Andre Iguodala, ang sasabihin niya is, find the flow. I love that statement because offense can come from so many people from that team, especially if you have Kevin Durant pa in the lineup, di ba? And for Andre Iguodala, uutusan, he actually, guys, all-star player to, di ba? Franchise player to ng 76ers. Siya yung isang AI ng 76ers, di ba? May AI na Allen Iverson, may AI na Andre Iguodala sa 76ers. Now, nung napunta siya sa Golden State Warriors, ang first move ni Steve Kerr as his first coaching stint is to move an all-star player to the bench, off the bench. Second stringer siya. 6 months Di ba? That's a big deal for somebody in the status of Andre Iguodala. But for Steve Kerr to tell him that find the flow of the game. Basically, ini-entrust na yun na ikaw ang humawak ng para kang may hawak ng mga madaming leon or ikaw ang mag-control dyan. Hanapin mo kung sinong mainit, ibigay mo yung bola. And that's why they're retiring his jersey. Not because he's the best Golden State Warrior player. He's probably not the best defensive Golden State Warrior. He's not the all-time scoring. No. He's the glue that tied the Golden State Warriors chaos that led to that 4 championships. Okay, but since you mentioned na si Andre, siya yung nagtatahe. But way back in 2015, what made him the Finals MVP? Well, he was averaging a good, 16 points, 5.8 rebounds, 4 assists. And ang vision kasi sa kanya is maging parang Manu Ginobili, di ba, ng Spurs? Yep, and that time when they won the championship, you can see that si Klay Thompson, si Steph Curry, they're already scoring big. Pero pagdating ng fourth quarter, siya na yung nakaka-shoot ng mga crucial points. And he was the one who's defending yung superstars. Correct. Ito yung And I think with ang ginawa ng coach sa kanya is he was yung pinaka-main leader talaga ng team that time. Correct. Because bata si Steph, bata si Klay, matigas ang ulo ni Green. And pagpasok niya parate, ito yung habang magulo yung first stringer, yung first 5, pagpasok mo, yung second 5 yung kasama mo, tsaka yung bago, ikaw yung mag-handle nga ngayon. So make sure you control the game and you control the team. And once you have that type of player, ito, hindi to 6-stringer lang. Ito ngayon, yung 6-man, sorry. Hindi 6-man. Sinasabi ko nga, bago mapunta yan dyan, ito yung main scorer. Franchise Ito yung main scorer ng 76ers. He know how to win already. He know how to score. Pero yung binigay sa iyo yung ganong role, and he accepted it na,
Okay to. Parang hindi na ako mahirapan. Coach, bilang isang coach ngayon, gaano kalaking bagay yung may ganun kang player sa team mo? Parati kong sinasabi, may sinasabihan ako niyang barate. Pagpapasok ka, control the game. Yan ang sinasabi ko. I usually tell this to my point guards. Boom, control the game. Hindi ka nasasama dun sa kaguluhan. Ayusin mo yung magulo. Ayusin mo yung lahat ng flow. Lahat ng yung offense and defense. Kasi, as for me, you have to be the extension of the coach inside. There has to be an extension of the coach. Pag galing kila sa GSW, itong Golden State natin, magulo na sila, magulo na si Steph Curry. Kakaiba sila Titira na to. Oo, kakaiba Ito, hahanap sila to ng tira, boom, gagalaw, papasa, gagalaw. Ito ngayon si Andre, pag hawak ng bola, hindi titira. Correct. Pam, set. Dala, pasa, screen. Tumuturo siya. He's one of the coach inside. Yun yung gustong-gusto ni Steve Kerr. No? But given that, no, I just want to know, how is he off the court naman? Kuya to, parang kuya to. Correct. Parang kuya to when you see in the interviews saka doon sa mga outtakes nila. Siya yung medyo relax na konti, taga-control lang tawa lang, tapos taga-pacify, no? Pag may nag-aaway, nasa bench siya, nakatayo, nasa gitna. Yan yung ginagawa nito. So hindi siya lang, kuya, matanda na kasi to eh. Ano to, leader talaga to. Na-accept niya na yung role after being a scorer, yung franchise ng isang team. And then move up to the next team na, okay na ako. I want a championship now and this kind of role. And probably, si Coach Steve Kerr, hoy, hindi ka lang pacifier dito, hindi ka lang ikaw yung coach sa loob pag nasa loob ka. Correct. Hindi mo kailangang umiscore, pero ikaw yung mag-handle niyan. So yan yung biggest role ng player sa loob. Hindi lang scoring to. Anyone can score. You just give me the ball, take the shot, tapos. Pero, you're scoring and you're controlling the game by yourself. You're right. Controlling your teammates. Yun yung pinakamasarap na aspect ng basketball. And parang nag-evolve na rin yung role niya eventually, di ba? Siyempre, nung pa-retire na siya, parang naging kuya, nasa bench siya. Although he's wearing jersey, he behaved like the coach, di ba? And kaya dun sa speech niya nga, yung speech niya addressing the crowd when tinas. Ang mga pinasalamatan niya are mga back-end people, di ba? Ito yung general counsel namin, ito yung ganyan. Pinasalamatan niya yung mga people na hindi usually nakikita sa harap ng camera, na-i-interview. Yun yung mga taong sinabi niya na kung hindi dahil sa inyo, hindi kami mananalo ng championship. Pinadali niyo yung buhay namin, kaya kami mananalo ng championship. And that's a testament because he represents. Sinabi niya, kaya mo manalo ng championship because of talent eh. Pero to have a dynasty, it takes the entire community behind you, entire back end, di ba, to be consistent. And I think that's what Andre Iguodala represents as they raise his jersey in the rafters. I think when you look at that guy, he will be a testament na it's not about just the number of superstars. It's the entire back end, the community, the family, and the organization you built around the talents to sustain it and create a dynasty. And it takes those unsung heroes to make it happen. And that's his role in the Golden State Warriors franchise when they started winning. Again, nung nag-finals MVP siya, yun yung first of the next 2-3 na championships na napanalo niya. And siya rin, in all the games dun sa finals, he came off the bench. Came off the bench and then Sige scoring na yun. in the fourth quarter na malaki pa yung score. And then not only scoring, no, he was defending yung superstar ng kabila. Yun yung pinaka, siya kay LeBron, no? Siya yung lahat ng kasi pag kailangan ng depensa, siya na to. Siya na yung nakaharap. Mahirap yun, tapos still winning an MVP. Correct. And so I think it's a big deal, Kyla, that they are retiring his jersey because for me, it's such a respectable move by Golden State Warriors. Kasi hindi lang nila pinupuri yung mga forefront di ba? Parang ang sinasabi nila, look, in this organization, it's more of the message that they're sending that in this organization we value every cog, every employee dito, and we see what you do, and that's who Andre Iguodala represents for the Golden State Warriors. Then I think it raises the bar also ng pagdating sa mga nire-retire na jersey. Correct. Hindi lang kailangan score ka. Kailangan you have to have an impact doon sa team mo. Yeah. Yun yung pinakamasarap. Ngayon yan,
papabayaan ko na pala yung score sa kanila. Basta ako, ganito, parang Dennis Rodman lang ako. That's right. Di ba? Parang gano'n lang ako. Parang Steve Nash lang ako, taga-assist lang ako. Yung meron ka ng gano'n. No, hindi lang isa lang yung tinignan. I-score to, agaw ko pang i-score to para ko pogi. So yun yung ano. But ngayon ba, sino ang Andre Iguodala ng team? Uy, wala pa. Puro bata pa eh. Wala eh. Wala pa. Pwede nito si Draymond. Sabi nga ni Steph, Next. sabi nga ni Steph nung pag-retire daw ni Andre Iguodala, siya na yung naging pinakamatandang Golden State Warrior. So isipin mo, yung main guy pa nila ang pinakamatanda. So obviously, that shows na gaano kabata yung team ng Yeah. Golden Puro bata State. ngayon, Puro so bata. wala pa ulit. Si Draymond lang kasi kung di topak, di sana dapat siya yan, di ba? Eh, Totoo. tinotopak kasi lagi. Ang kulit, nag-aaway parate. Kasi if you're the kuya, hindi ikaw yung magsisimula ng kaguluhan sa team. Correct. Ikaw yung taga-pacify. No, pwede ikaw yung top guy, pero hindi ikaw yung magsisimula ng Parang yung gulo. Donis Haslem, di ba? Yun yung Yeah. Donis Haslem, tough eh. Pero hindi siya yung pagdating sa ano, taga-awat to. Oo. Pag may makulit to, awayin niya, pero hindi siya yung siga na away. Correct. Okay, just to conclude our conversation in regards of Andre Iguodala, sa tingin nyo, ano nga ba ang iniwan niyang legacy and even maybe sa next generations, no? Anong natutunan natin kay Iguodala? Now, for me, from being a superstar in other team and then magiging six-man and then having that biggest role in the team, tinanggap niya yun and he performed well. Yeah. Ako, for me, it's parang Golden State kinda already showed us the blueprint to creating a dynasty, di ba? And in other words, they're saying you need elite players in Steph and in KD and in Clay, but then you need a glue man, di ba? Yeah. I need somebody like Andre Iguodala who can set his ego aside, come off the bench, do his role, di ba? And so that's the making of a dynasty team. So that's what he represents, I think. Yun yung pinakita ng Golden State Warriors. Okay, it's time to move on to our second hot take. Balbas ba ang tatapos sa sumpa ng Yankees? Ayan naman. So actually, this policy had been in place pala for about 50 years, but they're about to amend this policy. So, sa tingin nyo, ano reasoning behind this facial hair policy? Well, ako personally, I'll start off, Coach Will, if you don't mind. Ako kasi, since mas mahaba yung balbas ko sa'yo, kasi baka tamaan, para ako yung pinakamasaya na, grabe, ang ano naman, ang ostracize naman itong Yankees. Ano na kami mga medyo kapal-kapal ang facial hair dahil ba dyan. Pero I think it's a practical move only because nga na, dalawa yan eh, there are two schools of thought. Nung lumabas na parang, well, number one, yung reaction ng mga tao, newsworthy ba yan? Para nag-press release ka pa, para lang sabihin na pwede na pong maglaro ang mga manlalarong may balbas sa Yankees, di ba? Pero, I think more than anything, the Yankees is a historical and a traditional team. You know, parang they're known. You associate baseball with the Yankees, 'di ba? Parang 'di ba parang kung wala ka alam sa baseball, pag sinabi anong team ang alam mo, kadalasan sinasabi Yankees, 'di ba? Yes. So and it comes from the owners used to come from, well, yung background nga ng may-ari nung nag-set na itong rule na to comes from a military background. He went to an undergraduate military siya. So that means gusto niya yung malinis yung itsura, maayos magdamit, kailangan naka-coat. And finally, itong next generation nga, naisip nung anak, mukhang luma na tong policy na to. 'Di ba? Nahihirapan na tayo mag-recruit kasi so yun yung dalawang schools of thought. Nahirapan tayo mag-recruit, parang nagiging hindering pa siya, 'di ba? Parang baka may mga players na parang ano ba yan, ang arte naman ng Yankees, ba Ito yung makaluma swerte na. ko eh. Old school yan eh, 'di ba? Parang papaibay mo pa yung itsura ko. So, again, it's bound to happen, 'di ba? It may not have happened yet, pero pwedeng mangyari in the future na meron tayong mga gustong kuning player pero dahil balbas sarado sila, hindi natin makuha-kuha. Kasi ayaw nilang bitawan yung balbas, di ba? Pero yung other traditional Yankee players, lahat sila dumaan dito. Ibig sabihin, historically, pag na-trade sila or na-pick up sila ng Yankees, walang nagre-reklamo sa rule na to. Meaning, sa sinasabi nila na, tradition nyo yan, It's gusto for ko your maglaro sa respect. Yankees. So, Kasi yun yung mga sinasabi ng mga players. Kung, di ba, parang ba't natin kukunin yung player na maarte at
i-break yung tradition at gusto natin yung mga players na willing sila na i-shave off yung facial hair nila because they want to play in the Yankees. Yun yung gusto natin mga player. Ayaw natin yung mga maaarte. Diba? So ito, yun yung dalawang school of thought na parang madaming nagsasabi na traditional Yankees na ba't yung binabago? Diba yan nga, that's what make the Yankees the Yankees eh. Then yung kabila naman na medyo new age teka Kung lang. babaguhin natin para mas magiging bago Correct. New Age Yankees tayo, makukuha tayo din yung mga balbasarado na mga galing that will hindi lang establish, prolong yung Yankees talaga team natin. Correct. No? And siguro nga, dahil doon sa may-ari is super old school eh. No? So galing sa military school na gusto talaga medyo nakapostura ng maayos. Ganyan naman dati lahat eh. Yeah. Nakapostura ng maayos eh. Siguro sila sa rule niya, inano niya lang na, ngayon, ito yung gusto ko. Kasi parati tayong nakakamera. And New York is known to be the greatest city in the world. No? Ito yung pinakamalupit. Ang gusto nila, sila talaga yung pinaka-tiniting. 1903 established. Yeah. Luma-luma na doon. Diba? Pero di ba, malaking bagay sa isang organization yung mga ganyan tradition eh. Yeah, meron kang It sets tradition. you apart eh, di ba? And Kahit it's naman sa kumpanya eh. It's not just the tradition, ito yung mga peoples that will follow the tradition na hindi i-break. Yes. So just correct me if I'm wrong, but based on my research, the reason kung bakit na-establish na is not just really about the hygiene, but it's about control and image. And now a tradition. Tradition, yung image yun, alam mo yung pagpupunta ka, hindi ka pwedeng may sarili ka. Oh, Papalo ka agree. sa amin. Exactly. Yan. And Yeah. ikaw, biruin mo, kahit mga superstars natin trade o napipick up nila pagdating sa kanila. Kung I may will balbas, follow. agree. Yeah. Agree. Yes. Ganun kasarap. And alam mo yung Buti respect. lang, di ba ako napipick ng Yun Yankees? nga, malamang. Napipilitan ko na Malamang, ako di ba? mag-save, di ba? Lalo na yung toyo ko, papaganon yung buhok. Kung ano-anong klase, wala nga kung ano yung feel eh. Sa kanila, it has to be like this. So stay tayo lahat ganito. Malamang yung leader nito, not just the owner, yung leader ng team. Pag ganun to. Hindi pwede yan. I-shave mo na yan. Imagine, who's this guy from Sixers now in Clippers? James Harden? Yes. Imagine. Nakita mo ba yung mukha ni James Yung Harden? Harden na walang balbas. Oo, kung walang balbas, kung gano'n ka-cute, parang baby. Di ba? Yung mukha ganun, parang baby na kagaling mukha ko. Di ba? So, yun nga inalo ko. Mga asar na nga dapat ako sa New York. Sabi ko, bakit matitrade na ba si Alam mo James ba? Harden? Alam mo kung bakit lumaban yung Mapuwa hanggang dulo kanina? Bakit? Ang parusa sa kanila ni Coach yung kung matalo sa inyo, magpapakalbo na lahat eh. Ayaw mo, tuwang-tuwa yung mga Mapuwa, hindi sila nagpakal. Hindi, buhay pa yung mga buhok nila. Nagkaroon tuloy ako ng meron na ako dapat isa-isa lang kakalbuhin ko eh. So, iyaano natin Pero next yun, time. di ba? Maganda yan. Kasi kung natalo talaga sila, lahat silang papakalbo. Like yung anak ko, ayaw niya yun. Siyempre, mag-iiba yung itsura niya. Hindi naman siya masaya na makalbo siya. Pero dahil nga part yun ng team, it says a lot about Yes. the team, di ba? Yeah. Hindi, walang pride, walang ego. Yan ang maganda. Kailan magsasubmit ako dun sa Yes. panukala ng team. I'm telling my team also, when you don't care about how you look when you play basketball, yan na yung team yung iniisip mo, hindi yung sarili mo. That's good. No? So yun yung pinakamaganda. Ito yung sa Yankees lang rin. No? Medyo mukha akong ano ngayon. Baby, masyadong This clean shave. generation, Hindi ako I sanay. think. Pero hindi, wala na akong pakialam sa akin. Ang kailangan ko, nasa team ako, lahat ng ginagawa ng iba, gagawin ko. As long as we have yung same goal. No, ito yung ano natin. Probably, it's not just yung kasama sa rules nila, ito yung goal nila. Ito tayo to win the championship. Are there any famous players who pushed back from being part of the Yankees because of this rule? No, there wasn't. That's the thing. Yeah. Diba? Parang people would... Ako nga, yun yung importante dito na because they badly wanted to play for the Yankees, they would abide by the agreement, di ba? Kung yun ang tradition dito, then I have to abide by it because I want to be part of the organization. And that shows submission, meaning you're putting aside your Ego. self-interest, Mga and ego. then I'm saying, kung ito yung team na gusto ko maging part ako, kailangan sumunod ako. Yep. And I think that's why it's painful for a lot of Yankee fans. And to others kasi it's not a big deal. To be honest, like even tayo. Lalo yung mga bago ngayon. Parang, sa totoo lang, pinag-uusapan natin yung balbas ngayon, di ba? Sa lahat ng pwedeng topic na pag-usapan, di ba? Tignan mo! Pinag-uusapan natin yung balbas, di ba? Kanya ba? Di ba? Sinadya pa sa amin, di ba? Yung balbas mo nag-iilan, tinan mo, puro Di ba? nagpapakal lang nga eh. Pero,
malaking bagay kasi siya because it really sends, again, we're all about messages that are sent, di ba? Golden State Warriors, by retiring the jersey of Andre Iguodala, that sends a really good, strong message about what they do. Sila din naman eh. Yankees, for me, sa totoo lang, if you're gonna ask me, hindi ako pabor dun sa change, di ba? Because it sets a standard. I don't think that's the reason why you're not winning a championship. It's because you can't get players with beards. I think even more, I think it's a lot of other things, but not the beard. You know, but it goes back to the truth in that if I'm joining an organization, they don't force me to join an organization. I made a choice to join that organization, and if I'm forced to join, if I made that choice, then You're gonna openly, follow. alam ko na That's part of the yan ang commitment. batas eh, di ba? Yan ang mga patakaran mo. And so you're submitting to that. Malaking bagay yun for any organization. Keso nasa sports ka, keso nasa negosyo ka, nasa Yes. corporate ka, for somebody to submit to your organization, that says a lot about the person that you just brought in. And I think Yankees, may it be mababaw lang to sa ibang tao, para sa akin yung message na pinapadala nila is they're now willing to bend some of the things that they hold dear just for winning. And I think that's gonna be costly down the road. Coach Willie, balbas nga ba ang tatapos sa sumpa ng Yankees? Baka gusto nila ngayon, papauso naman lang, puro nakabalbas naman. Pinakita kanina eh. Bagay naman pala sa mga players eh. So baka ibang style naman para maiba. So they're gonna start 2025. Start naman na puro balbas, sarado naman yung kukunin nila. Or kailangan nakabalbas ka. Yan o. Babe Ruth, super clean yan. Super clean ba? Guys, talagang hindi super clean ka parati dahil bawal pala eh. Hindi ko alam eh. Correct. Alright, any last thoughts, Coach? Okay, for the new guys, sa mga super supporters and yung mga they follow the Tradition. Yankee and traditions, medyo masakit to. Okay, now it's time to move on to our PBA semis predictions. Uy! Wala So- kami dyan. Okay, so one. Kailan mag-usap? Masama loob niya, masama loob. Kailan Eh, mag-usap? pero coach, ikaw, madami kang masasabi tungkol Yes, dito. Anong sige, go, to? coach. Since nadaanan mo itong mga kalaban na to, yung TNT, Rain or Shine, sila magkalaban. And then yung second naman is Northport and Barangay Ginebra. Yeah, first, TNT and Rain or Shine. No? So ito, labanan to ng takbuhan. No? So takbuhan to. So, sanay Rain or Shine, sanay sa open basketball. No? And pagdating naman sa Token Text, gawa naman to sa ano yung play nila. Kanina lang, ano ko eh. So, drive and kick. Dribble drive. Dribble drive parate, dribble drive. So almost the same thing, it's just open court parate. So from fast break, they don't have to set. So dribble drive na kagad to parate formation. No? And almost the same to, medyo kay Coach Shell lang when he don't want this player to run, meron to mga set. May binibigyan to na player to isolate. Binibigyan to na player to post up. No, or to shoot from the outside. Ang ano natin, we all know naman, it will boil down sa Jason Castro, pick and roll, isolation. Bogoy, isolation, pick and roll. Ito yung mga superstar, gano'n. Pero barely parati na from the movement and then to that position. No? Pero maganda to. Parehong magandang laro to. Ano Pero parehas tumatakbo, tsaka Pare- parehas maganda shooting sa labas. Tira to. Dahil yung nga sa open, dribble drive parate. Lahat to. And kay Coach Sim, pag hindi ka tumira sa labas, naku, Diyos ko. Diba, alam mo na yung maririnig mo. So, pareho natin na paglaruan. And ito yung one of the, ngayon sa semis, ito yung for me, mas magandang match. Laban. No. So meron tayong mga pangalan na inabangan dyan. Then, siyempre, for Rain or Shine, you have Adrian Nocum. Nocum ngayon, ako, Diyos ko. Ganda ng momentum niya Ganda coming into the semis. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Sino bang kalaban niyang bata na yan? Sino ba nagbigay ng kumpiyansa? Kami. Hindi, alam mo yung ano niya, grabe, binigay ni Coach Cheng lahat ng kumpiyansa. From the first game na tinalo namin, niyari siya ni Coach Cheng. And then alam na namin na sinabi ko na kagad, uy, watch out tayo ah. Dahil ano. And then second game, boom. O walang makikinig, basta depensa lang natin. Third game, yun na naman yung ginawa. Ibig sabihin, nabuo na yung kumpiyansa. From sinigawan ni Coach Cheng, from minura ni Coach Cheng, to tinanggap ng bata. Sige Coach,
I'll fight. Ngayon, ito na yung kumpiyansa niya ngayon. And sinasabi, ito na yung one of one na nakuha ni Coach Cheng ngayon. Eh, makikita nyo naman sa stats nila, di ba? When it comes to fast break points, second in the league ang TNT with 15.8. And then, third ang rain or shine when it comes to fast break points. So, alam na natin kaagad na takbuhan to, di ba? Tapos tingnan nyo rin yung perimeter scoring. Number 1 ang rain or shine with 47.3 points ang average nila from perimeter shots. Samantalang ang TNT naman is 45.8. And they're third in terms of ranking when it comes to that. So, like I said, sinabi na naman ni Coach Willie ang magiging tema ng laro na to, magiging takbuhan, magkakaroon ng outside shooting. I think if we were to pick who's gonna end up winning this series, I think the championship experience pa rin of TNT can take them all the way. But then, medyo wild horse yung hindi ka pwedeng magkumpiyansa kay Coach Cheng. yung rain or shine, medyo Dark horse to. Hindi Dark mo, horse to. Hindi ka pwede magkumpiyansa. Correct. Hindi ka pwede matulog dito. No, bigla ka na lang kakagatin nito. Ang nakakaano nito, hindi mo alam kung sino yung kakagat sa'yo. No, anybody. Minsan si Coach Cheng to, walang starter naman to eh. Walang regular starter to, other than the import. Lahat to, iikot. So ano yung pinagpipreparahan mo? Saka, it's not your typical. We're happy. Number 1, sila yung rain or shine is an independent team. Diba? Yeah. Sinabi natin na masaya tayo. Nagkataon lang na converge at rain or shine. Pasensya na kailangan kong i-mention yun. Pero nagkataon na sila nagkalaban kaagad. Diba? So, but rain or shine is one of those independent teams that a lot of people are rooting. Diba? Kinakampihan. Dark horse siya. Diba? So, medyo wild card nga siya dahil nga independent team. Tas hindi mo rin alam kung sinong sa'yo. But, I think ultimately, mapipiga dito if mag-mature. So, crucial para sa akin sa rain or shine sina Gabe Norwood tsaka sina Bo Belga. Because yung experience nila, ang bubuhat dun sa very young team of rain or shine. But then you have TNT who's, again, composed. Diba? Alam, they've been here before. They know how to play themselves. They know how to pace themselves. So, it's favoring TNT. But again, wild card nga itong rain or shine. So, are you picking TNT? TNT for now. Ako, rain or shine. Rain or shine ako. No, kahit medyo alam natin takbo ng takbo, pero sa stats naman, yung makikita natin perimeter points, 47.3, number 1, and assist is number 1 sila, meaning they know how to share the ball. They know each other na. Kasi medyo matagal na itong wala. Correct. Medyo matagal na to. And then for one team, to be playing in the semis kagad after a long time na medyo bitin ang bitin. Ito ay medyo nakakatakot. May chance ka na. May chance ka na manalo agad. Okay, now with our second match, North Fourth against Barangay Ginebra. Coach Willie. Nako! Ako malamang Barangay Ginebra mananalo dito, experience. Dito naman ako sa experience ngayon. Kasi ito, first time naman ng Northport na pumasok ng semis. No? And we all know, pagdating ng playoffs, iba na yung style ng laro ni Coach Tim. Yung pinagyayabang ni Coach Tim, parati no one can beat us pagdating sa series. Not really can beat us, but we have a better chance parati. Yun ang ano niya parati. So, kasi he's an adjusting coach parati. Alam niya na kaya niya. And ito, pagdating sa preparasyon si Coach Tim, sobra sa details to. And so, ako, is it safe to assume, Coach Will, na it's going to be a tactical series? Diba? Pagalingan ng coaching. Diba? Yes. Yun ang magde-determine ultimately. So, for Northport, kailangan matapatan nila yung kalidad ng coaching staff ng Ginebra. Pero kasi, on paper, in terms of points, number 1, hindi naman biro na may Arvin Tolentino ka talaga sa lineup mo ngayon, diba? So, number 1 sila pagdating sa points, but then yung Ginebra naman, number 1 pagdating sa depensa, meaning yung points allowed nila, mababa. They're number 1 in terms of defense, pero number 1 naman ang Northport pagdating sa scoring. Then you take a look at fast break points. 21.7, number 1 ang Northport dyan. And usually their points come from turnovers. Eh, sinong number 1 sa turnovers sa liga ngayon? Ginebra. 12.8 ang turnovers ng Ginebra. And points of turnover, number 1 ang Northport. So, ibig sabihin, magaling silang mag-convert ng mga turnovers into points diretso sa fast break. So, delikado. Kumbaga, pwede natin i-assume na kontrapelo yung dalawa. Ang isang ano ko lang is
Ginebra to, known to be a medyo set-up type of game. Slow down. Slow to. So, kinokontrol nila yung fast break ng kalaban. Correct. So ito, pag open shot to, hindi pa rin titira to, mag-execute pa rin to. Although ngayon, siguro they're still finding their groove when it comes to sets, yung triangle nila or yung mix nila. No? Pero pagdating naman sa execution, talagang papatulugin ka nito para hindi ka makatakbo, hindi mo magawa yung gusto mo. Correct. Na although error sila, malamang to sa errors. Parati ako napapagalitan din dati dahil sa mga extra passes to. And parati ito napuputukan ng shot clock. And ang gusto ni Coach Tim, naputukan ka ng 24 seconds, hindi nagagalit sa'yo. Alam mo ang sinasabi? Good extra pass. Yun si Coach Tim. Ibig niya sabihin, ubusin natin yan with extra passes, not forcing the shots that will make the other team run. Right. No, so yun yung si Coach Tim. So, it's gonna be a boring game. Boring naman. Exciting isa. Ito, boring to. When I mean boring is ililimit ng Ginebra yung transition game ng Northport. And malamang to, nakto kaparati to si Coach Tim dito sa scoring ni Arvin Tolentino. Tolentino. So ito. Tsaka itong si Arvin galing to ng Ginebra, di ba? Product din ng Ginebra. So ayaw niya ng Ginebra na umalis sa atin tapos yan yung tatalo sa atin. And lalo si Coach Tim ayaw niya yan. So ito, malamang lahat ng klase ng game plan, ng mga schemes, gagawin nito ni Coach Tim para mahinto. Di baling iba tumalo, wag lang yan. So mukha bang ang makikita nating finals dito, Ginebra at Uy! TNT, Raynor Shine? di ba? TNT. Raynor Shine ako eh. TNT. Baka Ginebra TNT ang makita natin dyan. Siyempre, ang sigaw ng taong bayan, sana naman, meron naman tayo independent team naman, di ba? Yun ang Converge! Yun ang Converge! Next conference, coach. Next conference. Babawi kami! Next conference. Pero mukhang ako, sa palagay ko, mukhang ultimately, siyempre experience will pa rin talaga. will bring out the best in this series. And so that's siyempre nasa pabor yan ng Ginebra at saka ng TNT. And then mukhang magtatapat ito. And again, malapit yun. Again, two giants na naman ang maglalaban sa finals, di ba? Okay, just to recap for Coach Bali, for the game, Raynor Shine! right now, 26, right? 26, that's Correct. Oo. So, Raynor Shine, TNT, Yes. tama ba? And for Ginebra. the game tomorrow, parehas kayong Ginebra. Alright, now moving on to our SPN expert picks. First, Hoy! with Sixers and Knicks. Nagulat na naman ito si Kat. New York Knicks. New York Knicks tayo, New York Knicks. New York Knicks. Ako Bakit, rin. Coach? Ako rin. Bakit? Yung maganda nilalaro ng New York. Tsaka kailangan natin ayusin, binibilang yung mga picks natin. Medyo maganda nilalaro. Pero parang panghuli na naman ako. Yung track record natin na 1-7 yata ako. Nayupak na yan, no? No, hindi, sa akin, mas maganda yung ng New York Knicks. Sa akin, maganda nilalaro. sama ng feeling, no? Parang nakaka-disappoint. Hindi ko alam eh. Ano ba to? Andi dito pa rin ba yung medyo load management? Oo. Ang daming load management eh. Tsaka sa 10 beses na naglaban yung New York tsaka Philadelphia, 7-3 in favor of New York. So malamang ako din with Coach Willie, New York tayo. In the last 5 games, 3 pinanalo ng New York. Philadelphia, in the last 5 games, 0-5, di ba? So medyo talagang baka umaasa na to sa next season. Ganun na ang mentality. Sino ba makukuha nito ngayon? Dami pwedeng Dami, di ba? Okay, what about sa second game natin, sa second match natin? Juan, ikaw naman mauna. Well, for this one, I think ang pinili ko dito, Miami ako. Miami. So, right now, Miami, although they lost 4 out of their 5 games in the last, and then itong Atlanta nga won 2 out of their 5 games, I'm still favoring Miami at this point. Naghahabol pareho sa team, hindi naman nagkakalaro yung standing. Tingnan naman yung Atlanta 27 and 31. And then samantalang itong Miami naman is 26 and 30. So ako, for me, just for this one, I'm going with Miami. Yep, same thing. Miami rin ang pinili ko dito. Dahil feel ko mananalo na ako, gaganda na yung standing ko ngayon.
Kailangan natin iangat Kailangan, yung numero iangat. natin eh. Oh. Miami to. Babaw ito from 1 and 4. No? Okay, and our last match. Ikaw naman, again, coach. Ang last match, ang pinili ko naman sa last match natin ay Blagadong Chicago. Chicago Bulls ako. Chicago Bulls. No? Hindi pa rin maganda yung inano, pero Chicago Bulls ako dahil ito. Medyo hindi healthy yung Clippers, hindi buo. Coach, papanig ako sa kabila. Mag-LA Clippers ako dito. Only because, right now, 10 beses sila naglaban, 6 na panalo yung Clippers versus Chicago. Tsaka yung Chicago parang nagpa-find pa sila ng groove eh. On the way up siya, pero di ba nga sila, gaganda ng laro nila lately. But yun nga, pagdating sa away game kasi, mas maganda yung porsyento ng lane ng Yeah, Clippers. totoo. Ang sa akin lang, Chicago lang. No, they're finding their groove slowly. Ito na, tingin ko, ito na yung momentum nila. Correct. So sa akin, Chicago. Okay, just to recap, both of you, Knicks, Heat, and then Chicago and LA Clippers, right? 3-0 I wonder kung ano ng standing 3-0. natin. Kailangan natin iangat yung track 3-0 record natin, to. Coach. Medyo delikado. Medyo mababa ngayon. Mababa. Dapat pala meron tayong pustahan na kainan dyan eh, no? Sa dulo. Pwede na. Maglilibre ka? Hindi kung sino talo, bakit ako yung walang favorite? Pwede ba next conference na? Rebanse. Oo, sa rebanse na. Ako yung pinakamababa ngayon eh. Okay, now it's time for our comments. Unang comment? Tama! Mahalaga ka sa tradition sa Yankees, pero it's about time na palitan yung lumang rule nila. Baka nga nasa balbas ang sumpa. Yeah. TT of Manila. No? So, Ikaw ba, Coach, naniniwala ka sa mga malas-malas na ganyan? Hindi, yung mga, di ba, madaming coaches, ikaw, ganyan ka ba? Yung parang, Kasabihan. kailangan dito ako nakaupo, kailangan ito pinapatugtog ko, Pamaiin. mga pamaiin. Mahilig ka ba sa ganyan? hindi naman. Minsan, alam mo, pag meron ka merong nangyari na okay, you'll try to stick with it, stay with it. The routines. But to get yung momentum lang. Pag hindi, palit ka naman ng iba. Oh, medyo hindi na, dito naman ako sa kabila. Iba naman, subukan ko. Pero yung natural routines mo, with your So hindi siya about malas or swerte. It's about getting to the right mindset. Mindset lang, yung relax sa'yo. So yung routine na yun, relax will get sa'yo, it. no? Kasi ngayon nga, siguro dahil yung mga generation ngayon, yung mga players ngayon is medyo gawa na sa malalambot na bagay. Gusto yung ay, bawal yan! Bawal yan! Eh, dyan bawal, hindi na ako makapalo nito. Di ba? Yung gano'n Yeah. May gano'n na ngayon Dati hindi, kailangan mo sumunod. Pag sinabi ng tatay mo, ng tito mo, ito yung gagawin. Kahit ayaw mo, gagawin mo nang umiiyak ka. Pero gagawin mo 100%. Ngayon, may mga nagtatantrums na Yun ang mahirap siguro, no? Yun na lang ngayon. Okay, next comment. Iguodala is a perfect example of two-way role player who is also a glue guy that holds accountable to his teammates towards winning a championship in the NBA. Galing. I agree. Theo Flores, maraming salamat sa comment mo. You hit the nail on the head. Tama, eksakto yung pag-describe mo kay Iggy. He's a two-way role player. Hindi man lang two-way superstar, di ba? Two-way role player. And I think his biggest asset is how he shifted from being a star player mentality to now a role player na glue guy. Yeah. Glue guy. Yeah, totoo. And yung pagiging lugar niya for championship, Correct. hindi dahil sa kanya. Correct. Kasi crucial parati, napanood ko, crucial parati. Yung efforts niya, he blocked LeBron. No? He made the shot, he made the stop. So lahat ng mga ando dun siya parati sa fourth quarter. Yun yung mga last minute. So pagka ganun ka, na ikaw yung nasa bench, pero pagkakailangan ng stop, pagkakailangan ng score, pagkakailangan ng stabilizer, ikaw yung nasa loob. And it's about time that organizations recognize players like Yung mga this. ganun. Diba? Na kasi you can't win a championship with all just superstars. Diba? And no utility role players who do their role really well. Diba? Mga inaano ko, parati nga tatlo lang Meron akong triangle parati, may trio ko. May guard ka, may scorer ka, may big man ka. Or kung ano dun sa tatlo na yun. Then the rest, it has to be a role player. Next comment. Malupit talaga si
AI. Allen Iverson, galing crossover Or nito. NBA rings Bak ba AI. naman? Iba ba yan? Nung bata, sobrang explosive, pero nung nag-mature, mas gumaling, parang vino. And ako, I like kasi, totoo when he was in Philadelphia, he was super a... dapper to. Agree, di No? ba? Iba yung pagka-high flyer niya talaga nung panahon na yun. And like, iba siya ng role niya. But nandun pa rin yung athleticism niya kasi defensively, nagagawa niya Ano pa ba? rin. Mas nag-extend lang yung role niya and naging super efficient siya when it comes to jump shot. Dati kasi, i-isolate ka nito, iwanan ka, dadagdagan ka. Siguro, lahat naman ng bata dati ganun. Pero lang, ako, pero lahat ng bata ganun. Dahil siguro, ito yung super athletic. Yeah. And ang haba ng wingspan nito. Yeah. No? And parang magiging explosive to role player. Tapos nag-mature ka ba? Sarap. Power Mac! Idol ko to eh. Oo. Fan natin yan. And for our last comment, Iggy is a franchise player way back 76ers but matured when Coach, he ikaw was na yan. transferred Tama pa rin. to other teams. Kaya ang pinaka is yung tinanggap niya yung role niya. No, Dio de la Cruz Lakisan. No, yung tinanggap niya yung role niya wholeheartedly. And ito yung player-coach communication. Ito ka ngayon, ito yung gusto ko kasi meron na yung gumagamit ng role mo. Wala ngayon may hawak ng role na doon. Ikaw yung saktong-sakto dito and ikaw yung magpapanalo sa team natin. And yun, sinabi naman ni Steve Kerr, parang it's his first time coaching. Takot na takot daw siya na lalapitan niya si Andre Iguodala to tell him na Off the bench Off ka. the bench Totoo. ka. Kasi superstar mo kinuha niya. Off the bench kita, okay lang ba? And ang vision talaga ni Steve Kerr was, kasi he played with Manu Ginobili, di ba? In the Spurs. And Manu came off the bench. And parang ang vision ni Steve Kerr is, look, I wanna make you like Manu, di ba? Malamang ito yung ginawa na example. Yeah, no? and sinasabi rin ni Steve Kerr na hindi rin naman madalian Hindi yung nangyari. biro yun, ah. Nahirapan din si Iguodala. Diba? Pero eventually, dahil locked in siya dun sa role, committed siya dun sa role, eventually, nakuha niya din. Nakuha niya na, no? And ilo nga, yung inano ko kahit anong role, sa akin, for me as a player dati, it's not how you start parati. Wala akong pakialam kung start mo ko, hindi ko sino start mo. As long, pagdating ng huli, yung crucial, ando doon ako sa loob. Kasi alam ko yung capability ko. No? Ngayon, kung hindi naman ako ganun, dapat meron mas ganun sa loob. So yun kasi importante. As long as we win, minsan di na siya ginagamit, panalo na eh. Correct. Ba't pa ba gagamitin? Yun yung importante. Tsaka na, and matured na eh. Hindi ko na kailangang bistor. Ang kailangan ko, relax na yung katawan ko, uwi tayo, naka-smile tayo sa pamilya natin. Panalo tayo sa team. Right. No? Yeah, so yun yung Iggy Iguodala natin. Yun ang malupit. Alright, thank you so much, Deo, for your comment and to everyone who commented on today's live. So it's been a fun discussion with you guys. And again, thank you guys for tuning in. Sports fans, if you're ready to elevate your sports experience, register now at sportsplus.ph. So busy tong dalawang to, no? Kailangan na nating itapos ang live na to. Once again, ang Napasaya ka ba Calendar namin, Coach Will, kahit pa Fest. paano? Oo nga, kahit Medyo. pumasok siya ng luhoan. Medyo. Naka-smile nga ako eh. O sige, ito na talaga. Guys, wala bang close-up dyan para lang ma-feel talaga no, yung kalungkutan? Kailan ba ang magtatapatan ba ulit ang... Baka sa Sana. semis na. Sana sa Semis. semis na makakabawi ang Ultran. Ang ano nga ngayon is yung bawian ng mahirap na yun. Kasi single round lang ang NCAA. Buti nakaisa, nalagpasan na ng Mapua yung napakahirap na litran at mahirap. It took Mahirap overtime. naman daw, It took Mahirapan. extra minutes. May mayabang ngayon sa Intramuros. Diba maya? Pero kami magkakapatid kami nito sa Intramuros ng Lyceum. Nice. Na, Alright, again, thank you guys for tuning in. I'm Gala Cortez with Juan Banal. and Willie Miller.